Gandang umaga guys. Ngayong umaga pala, dito tayo sa may likod bahay, sa bakanting lote na pinagtataniman natin. Kung naalala nyo yung last na video ko na nagtanim ako ng pinya, tapos meron akong natirang maliit na ng mais, mga ilang pirasong buti lata yun. Tinry ko na itanim. Sa kabutihan palad naman ito, nabuhay sila lahat. Ayan, nakikita nyo yun yung mga sibol. Ayan, ayun pa. Tapos ito pa, ayan po. Ayan, ito pa kasama nitong ating magkakaiba tong sili. Ito siling makopa, siling labuyo na tas ito yung labuyo din na isang klase, yung tinatawag nilang siling demonyo. Tas yun yung mga pinya natin na tinanim. Ito yung galing dun sa kabilang bahay sa Las Piñas. Tas merong yung isang ate ko, ito sinama ko na. Sa kabutihan palad, ito mga okay naman sila at maganda ang dating. So sana yan magtuloy-tuloy na sila. By next week to, pag medyo stable na maigi yung bibigyan na natin sila ng pataba. Baka either na complete fertilizer na lang ibigay natin dyan guys, para mabilis mamunga pati ito. So as of now, aanihin muna natin itong ating mga bagong sibol na mga mais. Pero actually yung iba hindi nagtatanim yun, lalo pag ganitong pa-summer na mais, kasi mas nito yung medyo maulan, basa-basa yung ng lupa, para mabilis mabuhay. So ito ayusin lang natin para kahit summer meron tayong natin ang bato para hindi humuhuyo yung lupa. So ayan, natutuwa naman ako at kahit nagpakasakali ko na nabuhay din naman yung buto. Actually yung buto na pinanggalingan nito, dati nagtanim ako rito, kaso buhay na siya. Ang problema, papabayaan, walang nagdilig. Nung ko, parang mga nabansot sila na puno. Hindi naman ako nakaka-harvest ng bunga maganda, no? Pero mayroon doon sa nabansot na puno na nabuhay. Nagbunga siya ng maliit, halos ganito lang kalaki. Parang sinlaki lang ng bayabas na normal size, o mga gano'n, o sinlaki ng kamatis. Ganun lang yung pagkabilog niya. So kinuha ko na kasi papatay na yung puno nung mais. Nilagay ko doon sa mga ko, parang pinatuyo ko doon sa hangin. Naisipan ko nung nakaraan last week, tanim ko na nga. Ito nga,
ko naman ano na at kahit pa paano nabuhay pa rin natin. So ito, pagka ano dito na tayo napalaki natin to ng ayos, dito na tayo no, gagawin natin punla para sa susunod may pantanim na tayo lagi. O ayan. Tapos ito yung ginawa natin bakod palibasa kasi malunggay, madali lang naman yung mabuhay. Tinutusok lang naman talaga yan. Ayan siya, nakikita nyo. Ito ayan. Ayan, mga usli-usli na siya. Ayan o. Ayan, mga ano. Ibinakod natin pati yung pinaka-poste ng gate. So next week itong mga ito lalagyan natin ng abono. Sabay-sabay yan. Tapos nga pala yung tandaan yung in-unboxing natin na pomelo. Ito naginda siya. Buti nag-shoot siya kaso dun sa pinaka main trunk siya eh. Ito kasi yung duktong ng ginrap nila. Namatay yung pinakadulo. So inaano ko. Sana magsuhipat. Tubuan to ng dahon. To mismong pinag-grap. Kasi pagka hindi, wala rin silbi yan kasi ito matured na po na sanga to eh. Pinang-grap dito para mabilis magbunga kahit mababa. Kumbaga itong pinakapuno mura pa. So kung totaling mamamatay ito, matatagalan pa rin magbubunga to. Ang lalabas lang, mapapababa lang natin siya. Parang bonsai na puno. Pero matagal siya magbubunga. Pag hindi nabuhay total ito, hindi nakarecover tong ibabaw. Pero sana makarecover siya. Yun ang inaano ko, na makarecover to magsanga para pag ano papatayin natin to mga sanga na to at magpo-focus yung ano rito para magbubunga siya na mas maaga kaysa sa normal. So yun guys, so hanggang dito na lang muna. Pagka ano, follow up ko kayo dito sa mga ano natin bago natin tanim. Tsaka sana pag ano, madiretso ko na to ng linis pagka lumakas-lakas na maigi yung ano ng katawan natin at saka yung pakiramdam ko. Maraming salamat. Thank you guys for watching.